Pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Olivia. Please call me Via for short. Ilang beses ko na pong nahuli yung asawa ko na nambababae. Pero nitong huli, dito lang po ako nakaramdam ng takot sa puso ko. 8 taon na po kami ng asawa ko. Sa tuwing nalalaman ko na may babae siya, kampante ako. Kampante ako na kahit pa sino yung makasama niyang babae, hindi niya ako iiwan. Alam ko kasi na nadadala lang siya at binibitawan din niya yung mga nagiging babae niya. Pero yung pinakahuling naging babae niya, noong una sabi ko, may bago na naman. Bibitawan din yan. Pagsasawaan niya rin yan. Tama nga naman. Binitawan din niya 3 months ago. Tapos nakita ko itong babae minsan sa isang mall. Laking gulat ko, DJ Lindsay, nang makita ko na ang laki ng tiyan niya. Parang nasa 4 to 6 months na po siyang nagdadalang tao. At some point, DJ Lindsay, para ba akong biglang kinutuban? Meron akong takot na naramdaman sa sarili ko. Napaisip ako bigla kung sa asawa ko ba yun? Asawa ko ba ang ama ng tinadala niya? Hanggang ngayon, tikom ang bibig ko sa asawa ko. Kasi gusto ko muna siya hulihin kung nakikipagkita pa ba siya doon sa babae. Wala naman siyang kakaibang kinikilos lately maliban sa isa. Hindi ko nakikita na hawak niya o nilalapag niya ang telepono niya. Hindi ko alam. Wala akong idea kung saan pa
nagpupunta ang asawa ko kapag umaalis siya. Kapag naman tinatanong ko kung bakit hindi niya hawak yung telepono niya o bakit hindi siya umaalis ng bahay, paminsan-minsan, ang sasabihin niya, wala naman daw siyang kailangan puntahan. O di kaya naman, nasa bag lang daw yung kanyang cellphone. Yung nakita ko sa mall, hindi ko alam kung sa asawa ko yun. Pero malakas ang kutob ko. Sa palagay nyo ba, pruweba na yun sa asawa ko? Na nakita kong buntis yung dati niyang babae? Dahil lang sa nakita ko na malaki yung tiyan ng babae at that time, kung kailan sila nagkaroon ng issue? Sa tingin niyo po ba aamin yung asawa ko kapag kinompronta ko siya? Ibang nagagawa ng pagdududa ng babae. At sa lahat ng naging kalaro ng asawa ko, naging babae ng mister ko, sa kanya lang ako kinutuban. Doon lang ako sa buntis kinabahan. Hindi ko po alam kung paano ko i-explain. Dapat ko po bang kausapin ang asawa ko? Sana po, mabigyan niyo po ako ng opinion ninyo. Muli, ako po si Via. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Buntis lang sa asawa mo agad. Grabe ka naman dyan, friend. Wait lang ha, same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. This is Lihim ng Liham. Mahal ko, pangga ko, baby ko. Ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Ano nga bang gagawin mo kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Via? Grabe ka naman, girl. Malay mo naman may ibang naging jowa. O malay mo naman kaya naghiwalay sila nung asawa mo is because nga buntis na yung babae. Pero alam mo yun, legit yun eh. Yung kapag meron kang naramdaman na parang something is wrong, something is very odd, ganyan. Mapapaisip ka talaga, bakit ako nakakaramdam ng ganitong kutob? Bakit ako kinabahan bigla? Bakit ako ninervyos bigla? So feeling ko, isang paraan niya ng universe para sabihin sa'yo na, huy, magtanong ka bakla. Oo. Huy, komprontahin mo to bakla. Hindi po pwedeng i-deadma mo lang to kasi baka mamaya, alam mo yon, ito pa yung maging rason kung bakit masira yung pamilya ninyong dalawa. Wow! Diba? Kasi ikaw na nagsabi, sa dinami-rami ng naging babae ng asawa mo, dito ka lang kinutuban. Diba? Dito ka lang kinabahan. O so dapat, diba, you have to act on it. Diba? Dapat meron kang gawin. Hindi mo pwedeng palagpasin yan. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Kung ako yan, may ganyan akong pakiramdam, tatanungin ko talaga. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Oo. The moment na makita ko yung babae na nagdadalang tao, jaunties, ganyan, tapos meron ako ng ibang naramdaman, tatanong ko agad. Oo, baka nga kausapin ko pa yung babae. Hi girl! Uy, ang ganda ng pregnancy mo, glowing ka. Sino tatay niyan? Charot-charot lang. Hindi nga, kausapin mo yung asawa mo kung medyo hindi ka mapakali. Kung meron kang ganong kutob, di ba? Magtatanong ka lang naman, wala namang masama sa pagtatanong mo. Wow! Sa lahat ng naging babae niya, di ba, never kang nagtanong. Ngayon ka lang magtatanong. Baka naman, pwede siyang sumagot. Be, di ba? Nakakaloka. Ano nga bang
gagawin mo? Mami Aw, anong gagawin mo kung ganyan mangyari sa'yo yan? Palalagpasin mo ba? O talagang kakausapin mo at paprangkahin mo yung asawa mo? Si Mami Aw nanonood sa atin. Nanonood din si Ate Yoli, yung mga taga Petron and Domingo. Hello sa inyo dyan. Good morning po. Thank you po sa pagbati kahapon. God bless you po. Hello, thank you din. Penging Diesel. Charot-charot. Sabi ni Rosie, Ate Rosie, kausapin mo. Wala namang mawawala. Naku naman, kalma ka lang, letter sender. Kalma lang tayo sa mga ganyang pagkakataon. Pwede ka namang magtanong ng kalmado eh. Like, hi baby. Hi darling. Uy, nakita ko si ganto. Nakita ko si Andrea. Andrea. Binigyan ng pangalan. Oo. Buntis ah. Di ba naging kayo nun? Kailangan ba akong malaman? Baka naman may sinisikret ka na dyan na. Sabihin mo sa akin para hindi tayo nagkakagulatan. Oo. Hindi, magtanong ka lang. O kaya talagang tawag dito, obserbahan mo lang kung anong gagawin ng asawa mo sa mga susunod na araw. 'Di ba? Pero kasi kung alam mo yon, kaya mo naman siyang deadmahin siguro. Oo. Saka mo na lang harapin yung problema kapag naging problema na. Kasi sa ngayon, wala ka namang magagawa. 'Di ba? Ang katotohanan ng buhay, pag tinanong mo yung asawa mo about dun sa pregnancy ng dati niyang kabetshiwara, malamang sa alamang away yan. Nananahimik sasabihin ng asawa mo, naman pumasok sa isip mo, nananahimik ako dito kung ano na naman sinasabi mo. Oh, ganyan. O sabi dito ni Adrian, malay mo naman, taba lang talaga yung nasa tiyan niya. 'Di ba? Dapat yung babae ang kausapin niya, hindi si mister dahil hindi siya aamin ng diretso. Ganon. Hindi aamin. Sa bagay, hindi naman talaga umaamin ang mga ganyang nagkakasala. Sabi ni Darwin, it's impossible kung sa asawa mo nga yung anak na dinadala ng babae via. It's better na i-ask mo yung asawa mo kung totoo na siya nga yung ama ng pinagbubuntis noong babae. Take note, Queen Lindsay. Queen Lindsay. Take note, kalaro is the word. Try mong ipa-DNA test. Ang taray ng DNA. Ang mahal nun. After ipanganak ng girl para malaman kung siya ba talaga ang ama o hindi. Ang mahal magpa-DNA. So tingnan mo na lang kung sino ka mukha. Kung kailong ba, ganyan, o kamata. Kamata! Para malaman natin kung siya ba talaga ang tatay nung bata. Pero yun lang ang masasabi ko. Kung talagang hindi ka mapakali at talagang paikot-ikot ka dyan, naghahanap ka ng sagot sa mga katanungan mo, why not ask na lang, 'di ba? Directly to the person involved, 'di ba? Tsaka sure ka ba na naging sila talaga? Baka naman mamaya close friends lang. Huy! Yan yung mga palusot ng mga lalaki. Kaano-ano mo yan? Wala, kaibigan lang. Wow! Close friends lang. Huy! Gilan ako. 'Di ba? Tanungin mo muna, kaya mag-observe ka muna kung anong dapat gawin para hindi rin kayo, alam mo, hindi kayo mag-clash nung asawa mo. Kasi sabi ko sa'yo, mag-aaway talaga kayo niyan kapag dinisrupt mo yung peace niya. 'Di ba? Kapag ginulo mo yung katahimikan na meron siya. Ayaw pa naman ng mga lalaki yung tinatanong sila about sa mga kalokohan nila. 'Di ba? Nahuhuli na guilty sila eh. Kaya kung ako sa'yo, observe mo muna. Tapos kapag talagang hindi ka na mapakalit, hindi ka na makatulog sa gabi, saka mo tanungin si Jusao. Tatanong ka lang naman eh. Wow! Pero you have to be transparent and honest with him. Oo, sabihin mo na, baby, hindi ako mapakali. Bakit? Anong meron? Nakita ko yung, wag mo na i-deny ha. Di ba naging mo to? Di ko talaga alam. Di ba naging, kilala mo si ganyan, si Vanessa? Vanessa naman ngayon. Kilala mo ba si Vanessa? Oh, nakikita-kita ko. Ganyan mga magiging sagutan niya. Nakikita-kita ko, kilala. Pero hindi na kayo masyadong close sa akin. Buntis eh. Kita ko laki ng tiyan. Sino kayang tatay nun? Sino kayang Sino kayang partner niya? O sino kayang ama nung dinadala niya? Wow! Ganyan. Di syempre, wag ka mag-expect na sasagutin niya agad yun. Bamalay ko, gaganon lang yun. Di ko alam. Ano naman pakialam natin kung sino tatay, ganyan. O tapos, kapag mga sumunod na araw, saka mo ulit obserbahan ng malala. Kapag madalas nang umaalis, ganyan. Pag laging mainit yung ulo, pag laging mukhang puyat. Oo.
Diba? Kasi ibig sabihin nun, kapag laging mukhang puyat, baka pinupuntahan nga yung babae, ganyan. Wow! O laging galit. O kasi syempre alam niyang gagastos siya dahil manganganak yung babae. Diba? O kapag medyo nababawasan na yung inientregang pera sa'yo, ganyan. After ilang buwan, ibig sabihin, nagbibigay ng panggatas at saka pang diaper. O, diba? Ang mahal po man din ng gatas at saka ng diaper ngayon. Diba no, Vance? Magkano ang gatas ngayon? Tsaka ang diaper? Diapers. Diaper? Magkano? Hoy, mahal ang gatas ngayon. Nasa 2,000 yata yung isang box. O, tas 3 yung laman. Hindi ako sure actually. Kaya guide me. Guide me! Diba? Kapag naging mainitin ang ulo, pag naging mainitin ang ulo sa mga susunod na panahon, ibig sabihin, ay tumpak pala ka. Siya ang tatay niya. Sabi ni Vance, free lang po yung milk ko. Ang taray! Sana lahat may milk. Sana lahat may free milk. Diaper, 10 per pad. Magkano nga? Bibili nga tayo eh. Oo eh, nakakaloka ka. Hello DJ Lindsay, late na po ako. Ay nako, may attendance tayo kanina, ang daming wala. So para sa akin yun yung kailangan mong gawin ha. Kung hindi ka talaga mapakali, sabihin mo na, tanungin mo na. Wala namang masamang magtanong eh. Huwag mahihiyang magtanong. Ikaw ba ang tatay no? So there. Para sa akin, yun lang yung kailangan mong gawin. Kasi minsan hindi natin nakukuha yung tamang kasagutan sa mga inquiries natin, sa mga confusions natin, di ba? Dahil hindi naman tayo nagtatanong ng tamang mga tanong to the tamang mga tao. Di ba? So there, tanungin mo na. Huwag ka na ligoy-ligoy pa. Tanungin mo na sa asawa mo. Wala namang masama dun. Wow! Hindi kapag nagalit, ibig sabihin guilty. Yun na yun agad. Oo. Tapos kung kaya mong i-brush off na lang muna dahil, 'di ba, hindi ka rin naman sure, wala ka pang pruweba ngayon. Kasi sa totoo lang, porket nakita mo na buntis yung babae, hindi mo naman pwedeng ituro agad sa asawa mo yun. Wala ka pa namang solid na pruweba eh, 'di ba? Mag-aaway at mag-aaway lang kayo. So for now, kung kaya mo siyang deadmahin, kung kaya mong i-brush off lang muna, hamon na muna. Huwag mo munang problemahin. 'di ba? Saka mo na problemahin kapag nandiyan na yung actual na argument, yung problema, yung dilemma. Wow! Okay? Okay na tayo dyan. Good luck sa'yo, Via, ha? Tsaka i-update mo kami kung magiging ninang ka na ba. Hoy! 'Di ba? Ang diaper daw, 250 yung 40 piraso. 250? Pwede na rin. Wala bang tawad? 200 na lang. Diba? Hello po sa mga nagbe-breastfeed, sa lahat po ng mga bumibili ng gatas para sa kanila mga jugats, at saka sa mga bumibili po ng diapers. Wow! Diba, walang kamatayan ang pagbili ng mga diaper. Hanggang ilang taon? Hanggang 2 years old, 3 years old yata yung diapers at saka mga gatas. 4 years old nga daw, nakakalimutan. Sabi dito, magmanman ka muna tapos pag nakita mo ang magkasama, picturean mo. Naku, Ate Rosie, hindi magpapahuli sa labas yung mga ganyan. O sa loob lang sila, nagsisweet-sweetan. Oo. 9:24 in the morning, but kidding aside, alam ko masakit yan sa puso mo, Via, no? But for now, tulad nga ng sinabi ko, maging practical ka. Kung wala ka pa nakikitang pruweba, isang tabi mo muna yung problema na yan. Diba? Kung wala ka pa nakikitang solid na proof na siya yung ama at yung asawa mo talaga yung may gawa nun nung batang yon, wala muna tayong magagawa for now. Alam ko, masakit yung pinagdadaanan mo pero chill ka lang. You'll get over this. I know, because you're a strong woman. Yung tiisin mo yung asawa mo na paulit-ulit na nang bababae, kung hindi pa courage at hindi pa courageous at strong ang tawag sa ganong klaseng babae, I don't know what else to call it. Wow! Matibay ka na tipo ng babae. Kakayanin mo yan, Via, ha? Kaya mo yan. Sana maging okay ka na sa mga susunod na araw. And always remember, nandito lang po ang lihim ng liham if ever meron kang mga kwento na hindi masabi sa ibang tao. Nandito lang po si Lindsay at ang lihim ng liham. Love comes